Magandang araw mga bata. Handa na ba kayo? Tayo nang magdasal. Panginoon, pinupuri ka namin sa araw na ito. Patawarin ninyo po kami sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po sa biyayang ipinagkakaloob ninyo sa amin araw-araw. Maraming salamat po sa kalakasan ng aming katawan. Tulungan ninyo po kami na maintindihan ang mga aralin sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga bata, tumayo ng tuwid, ilagay ang kanang kamay sa dibdib. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Walang mag-ibig, malas na silanganan, palab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Upang hinirang, tuyang hanggang pag-ibig, sa mandulubig, di ka masisiin, sa lahat at lubog, sa simulan, sa langit mong bukhang, malinagang tula at awit sa panay minamahal. Ang isip ng matawat mo'y tagumpay na nagtinilig, ang bituin at karangyang ay pamay ni magdidilim. Lumalang araw ng buwan, ating pagsinta, ilalangin sa piso. Ang ligaya ng ko ay mag-aakit, ang mamatay ng aking Umupo ng maayos, ilagay ang kamay sa ibabaw ng mesa at makinig kay teacher. Tayo nang magbilang. Isa. Isa. Dalawa. Dalawa. Tatlo. Tatlo. Apat. Apat. Lima. Lima. Anim. Anim. Pito. Pito. Walo. Walo. Siyam. Siyam. Sampu. Sampu. Magaling mga bata, kayo ay bibigyan ko ng 5 stars. Ngayon naman, bilangin kung ilan ang lahat ng mga bulaklak na nasa larawan. Ilan lahat ang mga bulaklak? Magaling! 10 lahat ang mga bulaklak. Bilangin naman natin ang mga bulaklak na inilagay sa bawat paso. Ilan lahat ang mga bulaklak na nasa paso? Nagbago ba ang kabuuang bilang nito nang ilagay sa paso? Tandaan, mabago man ang ayos o posisyon ng mga bagay, ay parehas pa rin ang magiging bilang nito. Magsanay pa tayong bumilang. 1, 2, 3, 4, 5. Ilan ang bilang ng mga bola? Tama, 5. Ilagay naman natin ang mga bola sa basket. 1, 2, 3, 4, 5. Bilangin nga uli ito.
Nagbago ba ang bilang ng mga bola? Ilan ang bola sa basket? Tama, 5 pa rin ang bola sa basket. Bilangin ang mga larawan. Sabihin kung ang bilang ay nabago o hindi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilagay natin ito sa basket. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nagbago ba ang bilang ng carrots nang nilagay sa basket? Magaling! Hindi nagbago ang bilang nang nilagay ito sa basket. Bilangin ang bilang ng straw. 1, 2, 3, 4. 4 ang straw. Ilagay natin ito sa buko juice. 1, 2, 3, 4. Nagbago ba ang bilang ng straw nang ilagay ito sa buko juice? Magaling! Hindi nagbago ang bilang ng straw nang ilagay ito sa buko juice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tinapay. Ilipat natin ito sa pinggan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nagbago ba ang bilang ng mga tinapay? Magaling! Hindi nagbago ang bilang ng mga tinapay. Ngayon naman, bilangin ang mga isda. Tukuyin kung ang bilang ng mga isda ay may parehong dami kapag inilagay sa aquarium. 1, 2, 3, 4, 5. Ilipat natin ito sa aquarium. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ang lahat ng isda na nasa loob ng aquarium. Nagbago ba ang bilang ng mga isda sa aquarium? Magaling! Hindi nagbago ang bilang ng mga isda na nasa aquarium. Bilangin ang mga bata. Tukuyin kung ang bilang ng mga bata ay may parehong dami kapag inilipat sa bahay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ilan ang bilang ng mga bata? 7. Magaling! Ilipat natin sa bahay ang mga bata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ilan lahat ang mga bata? Nagbago ba ang bilang ng mga bata nang ilipat sila sa bahay? Magaling! Hindi nagbago ang bilang ng mga bata. Kaya lagi ninyong tatandaan, maraming mga bagay sa ating paligid na maaari nating mabilang. Masasabi na ang dami ng isang pangkat ay hindi nababago kahit baguhin ang ayos nito. Naway may natutunan kayo sa araw na ito. Paalam! Mga kwentong may aral ni Teacher Mengay. Si Nino at si Ninya. Isang kayamanan na ituturing ni Mang Edgar at Aling Enya ang pagkakaroon ng kambal na anak, si Nino at si Ninya. Sa tagal ng kanilang pagsasama ay pinagkalooban na nga sila ng Diyos ng mga anak. Lumaking mababait at masunurin ang mga bata dahil na rin sa kalinga at pagmamahal na pinapadama sa kanila ng kanilang magulang. Mga anak, papasok na kami ng inyong itay. Kayo nang bahala dito sa bahay, ha? Opo, nanay, maglilinis po kami ng bahay at didiligan na rin namin ang mga tanim. Bakit kaya ganun? Sobrang init ng panahon. Oo nga anak, mahirap kapag nagkaroon pa ng El Nino. Sa sobrang init ng panahon, baka mamatay ang mga halaman natin.
Mas magandang mag-imbak na kayo ng tubig. Pero paalala mga anak, mag-ingat ng mabuti ha. Huwag magkakalat ng tubig sa sahig. Baka kayo ay madulas. Opo, Nay. Kami na pong bahala. Huwag po kayong mag-alala. Nay, Tay, pagkatapos po naming maglinis, ay maaari po ba kaming pumunta ni Ninya sa parke? Gusto po naming maglaro doon. Sige mga anak, pero tatandaan niyo palagi ang sinasabi namin. Mag-ingat tumawid. Tumingin muna sa kaliwat kanan bago tumawid ha. Huwag kayong magtatakbuhan. Baka kayo ay madapa at higit sa lahat, huwag kayong sasama sa mga hindi niyo kilala. Nauunawaan niyo ba mga anak? Opo, Nanay. Opo, Tatay. Salamat po. O siya, aalis na kami. Baka mahuli pa kami sa trabaho. Mabilis na gumawa ng gawaing bahay ang kambal. Tulong-tulong sila. Nagluluto si Ninya habang naglalampaso si Ninyo. Nagdidilig ng halaman si Ninya habang nagwawalis ng bakuran si Ninyo. Ayan, tapos na tayong maglinis at nakahanda na rin ang hapunan para mamaya. Oo nga, tara na, punta na tayo sa parke. Gusto kong maglaro. Sige, tara na. Sabik na sabik ang magkapatid na tumungo sa parke. Sinisigurado nila na bago tumawid ay walang sasakyan sa kaliwat kanan. Maglaro tayo sa siso. Sige, dun ka sa kabila. Wow, ang saya! Ang sarap maglaro dito. Baba taas ang dalawa sa pagsisiso. Bakas na bakas sa kanilang mukha ang saya. Sinubukan din nilang magpadulasan. Akit baba sila dito. Ninya, dun naman tayo sa duyan. Sige, dito ako. Wow, ang sarap! Para akong lumilipad. Ha. Oo nga, ako din. Lalakasan ko pa. Huwag masyadong malakas ninyo, baka mahulog ka. Hindi yan, matindi naman ang kapit ko sa hawakan. Hindi nakikinig si Ninyo sa kanyang kakambal at tuloy pa rin siya sa pagduduyan. Hindi pa siya nakontento at tumayo pa siya sa kanyang inuupuan. Ninyo, umupo ka lang at huwag mong lalakasan. Natatakot ako para sa'yo, baka tumilapon ka. Huli na nga ang lahat at nakabitaw na si Ninyo sa hawakan na siyang kinahulog niya. Aray, aray! Ang sakit ng tuhod ko! Nagkagalos ata ako. Iyan na nga ang sinasabi ko eh. Buti maliit lang ang sugat mo. Tara na sa bahay at lilinisin natin iyan. Agad umuwi ang dalawa. Nilinis ni Ninya ang sugat ng kanyang kakambal. Pagkatapos ay nilagyan niya ito ng benda upang hindi madumihan. Lugot ako nito kala nanay at tatay. Ikaw kasi, hindi ka nakikinig sa akin. Ano yung pinag-uusapan yung dalawa? Nagulat ang dalawa na marinig ang kanilang inay. Nakauwi na pala kayo, Nay. Malinis na po ang bahay at may pagkain na rin po. Nay, Tay, patawad po. May kasalanan po ako sa inyo. Ano iyon, Ninyo? Anong nangyari sa'yo? Nahulog po ako sa duyan kanina. Pero okay na po ako. Maliit lamang po yung sugat ko. Iyan na nga ba ang sinasabi ko, anak? Kaya palagi namin kayong pinagsasabihan na palaging mag-iingat sa mga gagawin nyo. Tingnan mo yan. Hindi sa hindi namin kayo pinapayagan. Ayaw lang namin kayong mapahamak. Opo, Itay. Opo, Inay. Nauunawaan po namin at pangako po hindi na po talaga ako uulit. Hayaan mo, anak. Alam kong may natutunan ka na sa nangyari ngayon at hindi mo na ulit yun uulitin. O siya, halina kayo dito, kumain na tayo. Simula noon, palagi na nakikinig ang kambal sa mga tuntunin at paalala na sinasabi sa kanila ng kanilang magulang upang maiwasan ang aksidente at sakuna sa lahat ng oras. Wakas.